Napagtanto ni Jiwoo na tama si Mr. Kaden habang pinipigilan niyang gamitin ang kanyang nagising na kakayahan. Naisip niya na hindi niya dapat sayangin ang lahat ng sabay-sabay. Sinabi ni Kaden kay Jiwoo na ang batang kinakalaban niya ay tila ginagamit ang kanyang kakayahan sa pag-atake at pagkatapos ay dagdagan ang kanyang bilis habang nagpapatuloy ang laban dahil hindi alam ni Kaden kung gaano kalakas ang bata. Ngunit kung hinahati niya ang kanyang mga kakayahan ng ganoon, siya ay magiging mas mabagal kaysa sa Jiwoo. Tinanong ni Jiwoo si Kaden kung ano ang ibig niyang sabihin. Ibig ba niyang sabihin ay mas mabilis siya kay Jizek? Sinabi sa kanya ni Kaden na, syempre, siya ay mas mabilis kaysa sa kanya, bilang kahit na si Kaden ay humanga sa kanyang pinakamataas na bilis, sabi niya, sa Jiwoo na siya ay nabalisa na maaaring siya ay mas mabilis kaysa sa kanya. Kapag ang bilis ang kanyang kalamangan, napagpasyahan ni Jiwoo na siya ay mas mabilis kaysa kay Jisok. Tinanong siya ni Mr. Kaden kung sinabi ni Jisok na gusto niyang magkaroon ng rematch kapag gumaling na ang binti ni Jiwoo, na parang wala na silang mahabang oras, sabi sa kanya. Tingnan natin, dahil may 5 araw na lang at imposibleng pagbutihin ang kanyang mga nagising na kapangyarihan sa maikling panahon, dapat siyang tumuon sa mga pangunahing kasanayan sa pakikipaglaban at kontrol ng lakas, sinabi kay Mr. Kaden na tutulungan niya siya at medyo nagalit si Kaden. Sa tipo ng tanong na hindi naman nangyayari na hindi niya siya tinulungan. Sinabi ni Kaiton kay Jiwoo na mag-ingat dahil magiging mas mahirap ito kaysa sa iba pang pagsasanay. Sa malakas na boses, sabi ni Jiwoo, "Oo, sir," na medyo natakot si Kaden at tinanong siya kung bakit siya sumisigaw ng ganyan. Habang ginagawa ni Jiwoo ang kanyang pagsasanay at si Mr. Kaden ay pinapanood siya mula sa likuran at tinuturuan siya. Sinabi ni Kaden kay Jiwoo na hindi niya dapat isipin na ang pagsasanay ay magbabago sa kanya sa isang gabi dahil walang paraan na siya ay lalakas sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, pinakamahusay na tumuon sa kanyang mga pangunahing kaalaman at epektibong gamitin ang kanyang mga lakas. Nagsimulang tumakbo si Jiwoo ng mas mabilis, at sinabi sa kanya ni Kaden na dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang nagising na kapangyarihan, marami pa siyang magagawa at hilingin sa kanya na gamitin ang kanyang mga pangunahing pisikal na kakayahan upang patuloy na lumipat sa susunod na araw sa paaralan. Ang mga lalaking iyon ay pumunta sa klase ni Jiwoo at nakitang wala na siya ulit. Samantala, si Jiwoo, na nakahiga sa sahig at humihilik ay biglang nakita siya ni Kaden at tinanong siya kung sino ang nagsabi sa kanya na matulog. Nagising agad si Jiwoo. Dumating si Kaden mula sa likuran at tinanong siya kung paano siya makakatulog sa ganitong oras. Sinabi niya kay Jiwoo na sinabi niya sa kanya na gamitin ang paraan na itinuro niya sa kanya upang tipunin ang kanyang kakayahan kahit na siya ay natutulog. Nakaupo si Jiwoo sa sahig sa isang yoga position habang sinusubukan niyang sundin ang mga tagubili ni Kaden, ngunit bigla siyang nakatulog muli nang makita siya ni Kaden na natutulog. Muli, sinuntok niya si Jiwoo Jiyong. Nagtanong si Yoo sa hayop kung si Jiwoo ay hindi nagpapakita sa paaralan sa loob ng ilang araw ngayon sa hayop ay sumang-ayon at sinabi sa kanya na sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit hindi niya ito makontak. Sinabi pa niya sa kanya na hindi na pumapasok si Jiwoo sa paaralan mula noong isyo kay Jisok, tulad ng iniisip ni Hayek na hindi samipot si Jiwoo sa paaralan dahil sinira ng labanan ang kanyang espiritu. Habang si Miss Chairwoman ay maingat na nakikinig sa isang hayak, sinabi pa niya sa kanya na kahit na tumigil si Jisok sa pag-atake sa kanya, nabuhay siya ng ibang buhay kaysa sa kanilang lahat. Ang pagiging agresibo ni Jisok ay maaaring sobra na para sa kanya, at tiyak na natakot siya dahil si Ji ay maaaring umiwas sa labas ng mundo at nanginginig sa takot. Inhayak ay humiling kay Miss Chairwoman na bigyan siya ng pahintulot na pumunta at makilala si Jiwoo Jisok, na nakaupo sa isang upuan habang siya ay nasaktan ni Ji Young-yu. Nananakit pa rin siya habang hinahabol siya nito. Pagtatapos ni Jisuk, ito siguro ang dahilan kung bakit single pa rin siya. Biglang dumating doon ang mga kaibigan niya at sinabi sa kanya na hindi na nagpakita ang bata at tinanong siya kung gaano siya nahirapan. Ang isa sa kanila ay nagtanong kay Jisuk kung gaano siya kalubha at kung kailangan niyang pumunta sa ospital o kung ano, sinabi nila kay Jis na kung patuloy niyang ginagawa ito sa kanya, may posibilidad na lumipat siya sa ibang paaralan. Sa kabilang banda, Jiwoo, na nakahiga sa sahig. Lahat ng pagod, ayos na. Pumasok si Mr. Kaden sa silid at nakita si Jiwoo. Sino ang nakahiga sa sahig? Tinanong niya si Jiwoo kung pagod na ba siya. Ngumiti si Jiwoo at tinanong si Kaden kung sa tingin niya ay mas gumagalaw si Jiwoo ngayon dahil iba ang kanyang pakiramdam. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na huwag magpakatanga dahil ilang araw na lang. Napahawak si Jiwoo sa braso. Seryoso niyang akala, iba ang pakiramdam niya at parang mas mabilis ang daloy ng kanyang awakened powers kaysa kanina.
Sinabi ni Kaden na, syempre, iba ang kanyang pakiramdam dahil wala siyang alam noon. Ngunit ngayon ay nagsimula na siyang matuto ng mga kasanayan sa pakikipaglaban at epektibong gamitin ang kanyang mga kakayahan. Kaya tiyak na iba ang pakiramdam. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Kaden na mayroon pa rin siya nito. Malayo pa ang lalakbayin, at siya ay mahina pa rin. Hinawakan ni Jiwoo ang kanyang pusa at sinabi kay Kaden na hindi siya si Mr. Kaden. Kaya madali para sa isang tulad ni Mr. Kaden. Sinabi ni Kaden na totoo kung ang lahat ay katulad niya. Ang mundo tulad ng alam nila, ito ay magwawakas dahil ang mundo ay hindi maaaring makitungo sa dalawa. Sinabi ni Kaden Jiwoo kay Kaden na napakasarap humiga ng ganito kung saan sinagot ni Kaden na sinabi niya sa kanya na dapat niyang gawin ang kanyang mga kakayahan. Tumayo si Jiwoo at sinabing magtatrabaho siya. Ngunit bago yun, kailangan niyang pakainin ang kanyang mga pusa dahil sila ay nagugutom. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya kayang iangat ang isang daliri dahil ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Pinuno ni Jiwoo ang mga kaldero ng mga pusa ng pagkain ng pusa at sinabihan silang tamasahin ang hapunan. Iniisip ni Kaden na kahit patay na pagod siya ay hindi niya nakakalimutang pakainin ang mga pasang yon. Kung gumugol siya ng maraming oras sa pagsasanay gaya ng pag-aalaga niya sa mga pusa. Habang tinitingnan ni Jiwoo ang sample na pusa, biglang narinig niyang tumunog ang pinto. Pinuntahan niya kung sino ang nasa pinto at nalaman niyang nasa Hayek ito. Tinanong ni Kaden si Jiwoo kung bakit at pumunta rito si Hayek. Tinanong din niya kung siya ay mula sa parehong grupo ng batang nakipag-away sa kanya. Sinabi ni Jiwoo kay Kaden na ito ang sinabi ng batang yon, at wala siyang alam tungkol dito, ngunit narito siya sa Hayek ay humingi ng tawad kay Jiwoo, sinabi na hindi niya alam na magdudulot sa kanya ng kaguluhan si Jisuk. Bulong ni Jiwoo kay Kaden, na nasa Hayek ay dapat na narito upang humingi ng tawad sa sinabi ni Hayek kay Jiwoo na sinubukan niyang tawagan si Jiwoo sa loob ng ilang araw, ngunit hindi niya ito makontak. Kaya siya ay dumating ng personal dahil siya ay nag-aalala. Nalaman ni Jiwoo na ang kanyang telepono ay naka-off habang siya ay nagsasanay kasama si Mr. Kaden. Inisip ni Hayek na si Jiwoo ay mukhang namumutla at pagod at iniisip na ito ay masyadong traumatiko na hindi siya makatulog dahil mabuti na siya ay dumating. Pagkatapos ay pumasok, sinabi ni Hayek kay Jiwoo na lubos niyang naiintindihan ang kanyang mga aksyon. Gaya ng sinabi niya, tutulungan niya siya. May nakipag-away sa kanya mula sa kanyang grupo, at malamang na naramdaman niyang pinagtaksilan siya at hindi niya sinagot ang mga tawag ni Hayek. Bilang resulta, itinutuwid siya ni Woo sa pagsasabing pinatay niya ang kanyang telepono kung sakali. Makakagambala ito sa kanya habang nagsasanay siya at nakalimutan niya ito. Sinabi sa kanya ni Hayok na narinig niya na sinabi ni Jisuk kay Jiwoo na kasama siya sa kanilang grupo. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang buong pangalan ay Jisukyu at siya ay kapatid ng kanilang chairwoman. Ang kanilang chairwoman ay si Hae-young-yu. Tulad ng kanyang kapatid bilang isang nagising, siya ay sinanay sa ilalim ng pinakamahusay, kaya siya ay may posibilidad na gawin ang gusto niya. Pinarusahan siya ng chairwoman hindi pa katagal, ngunit wala silang ideya na magdudulot na naman siya ng gulo. Sinabi pa niya sa kanya na wala silang kinalaman sa kanyang pag-uugali. Kanina pa sila humihingi ng tawad, at pumayag din ang chairwoman to the point na personal niya itong pinarusahan. And Hayok assured Jiwoo na hindi na siya guguluhin ni Jisuk. Iniisip ni Hayek na tila hindi mapalagay si Jiwoo gaya ng inaasahan niya, masyadong galit na galit para patawarin si Jisuk. Iniisip niya na ito ay dahil ang paghingi ng tawad ay hindi makakabawi sa kanyang mga pinsala. Tinanong siya ni Jiwoo kung hindi na niya kayang labanan muli ang batang yun at sinabi sa kanya na humingi si Jisuk ng rematch sa kanya kapag gumaling na ang kanyang binti. Tinanong ni Hayek si Jiwoo kung ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang subukang labanan siya muli, na sinagot ni Jiwoo. Oh, sa Hayek concludes na Jiwoo ay mapagmataas at walang ingat, tulad ng isang teenager at sa tingin na ito ay mas mahusay kaysa sa masaktan at nalulumbay. Sinabi niya kay Jiwoo na naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi siya sumasang-ayon sa kanya dahil ito ay hindi dahil siya ay kapatid ng chairwoman. Ngunit dahil siya ay malakas na ang kanyang kakayahan ay nakilala sa murang edad, siya ay nagsasanay kailanman. Mula noon, sinabi niya kay Jiwoo na hindi marami ang mas malakas kaysa sa kanyang edad. Pinayuhan niya itong huwag magalit sa pagkawala niya at sinabi sa kanya na mas mabuti para sa kanya ang ganitong paraan. Sinabi ni Jiwoo na gusto niyang subukan kung gaano talaga siya katatag. Iniisip ni Hayek kung gusto niya ba talagang subukan ito.
Si Mr. Kaidon ay tumingin sa kanya at nagtataka kung ang batang si Haiwoo ay sa wakas ay kumikilos tulad ng isa sa kanila. Naiintindihan ni Haik na kung ito ang gusto niya, siya ay magtatakda ng pagkakataon para sa dalawa na mag-away. Masaya si Jiwoo na malaman ito sa Hayak na hiniling kay Jiwoo na ipaalam sa kanya kapag siya ay masaya sa Hayak ay nagtataka kung siya ay nagkakamali sa pag-iisip na siya ay nagtatago mula sa karahasan ng kakaiba at hindi kilalang mundong ito. Napangiti siya nang malaman na handa na ang bata na mabuhay bilang isang nagising. Mas mabuti kung hindi niya hahayaang mapunta ito sa kanya. Si In Hayok ay nagsimulang tumitig kay Kaden at si Jiwoo ay nagsimulang magtaka kung bakit at si Hayok ay nakatingin kay Mr. Kaidon ng ganoon at nagtataka kung may hinala siya. Nagtataka si Mr. Kaden kung bakit niya ito tinitignan. Tinanong ni Hayok si Jiwoo kung maaari niyang kuskusin ang kanyang tiyan na gusto niya talagang kuskusin ang kanyang mataba na tiyan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at hinimas ito, ngunit biglang huminga ang pusa. Nagalit si Mr. Kaden at naisip na sa Hayok ay gustong mamatay. In Haik pinuntahan si Ji Young-yu at sinabi sa kanya ang sinabi ni Jiwoo sa kanya. Tanong ng chairman sa bata kung talagang gusto niyang labanan ulit si Jisok. Sinabi ni In Hayak sa chairwoman na kahit na matapos niyang ipaliwanag ang background ni J6 Chisok sa kanya, mahihirapan siyang manalo, ngunit pinilit pa rin ni Jiwoo na labanan siya at sinabi kay Haiyang na gusto niyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Sinabi niya na sa palagay niya ay mali ang paghusga niya sa kanya bilang si Jiwoo ay tila handa ng mamuhay bilang isang nagising. Sa Hayak ay humihiling sa kabataan na huwag kang masyadong mag-alala dahil sila na ang bahala sa lokasyon ng laban at siya ang mamumuno sa kaganapan. Tiniyak niya sa iyo na si Jiwoo ay hindi masasaktan ng husto. Inutusan ni Jang Yu si Hik na bantayan siya ng personal. Biglang dumating si Jesok mula pababa at sinabi sa Hayok na narinig niya na nakilala niya ang bata at nagtanong tungkol sa bata mula sa Hayok. Sinabi sa kanya ni Hayek na ito ay mangyayari sa loob ng 5 araw. At tinanong siya ni Jesok kung ano ang kanyang pinag-uusapan, kung ano ang magaganap sa loob ng 5 araw sa sinabi ni Hayek sa kanya na nais ni Jiwoo na makipag-away sa kanya sa loob ng 5 araw kapag ang kanyang binti ay ganap na gumaling at hiniling kay Jesok na maghanda. At pagkasabi nito ay bumaba na siya. Josh nag-smirk at nag-imagine, anong klaseng nakakatawang bata siya. Naalala niya ang huling pagkakataon na madali niya itong binitawan. Kinu-question din niya kung ito ba ang dahilan kung bakit siya nagiging confident. Kaya gusto niyang makipag-away ulit kay J6. Sa kabaligtaran, si Jiwoo ay naghahanda para sa labanan araw at gabi. Habang sinasanay niya ang kanyang mga kakayahan, tinuturuan siya ni Kaden na huwag muling iposisyon ang kanyang mga nagising na kakayahan, at ginagabayan niya siya na tumuon sa kakayahan ng mga kalamnan at buto na ginagamit. Tapos ang lakas at bilis niya mag-improve habang nagpupush up habang nanginginig ang katawan niya. Sinabi ni Mr. Kaden na hindi ganoon kadali, at sinabi ni Kaden sa kanya na kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang gawin ito. Si Jiwoo ay patuloy na nagkakaroon muli ng mga push-up. Bigla siyang nakaramdam ng mabigat na bigat sa kanyang likod nang tumalon si Mr. Katon sa kanyang likuran. Hiniling sa kanya ni Mr. Kaden na huminto sa pag-arte bilang isang sanggol dahil hindi siya gaanong timbang. Sinabi ni Jiwoo na siya ay napakabigat. Hiniling ni Kaden sa kanya na isara ang kanyang bibig at inutusan siyang gawin ang sinabi ni Kaden dahil makakatulong ito sa kanya na makaangat ng mabigat. Tinanong ni Kaden si Jiwoo kung ano ang kanyang ginagawa dahil ang kanyang mga nagising na kakayahan ay hindi nakakatulong sa kanyang mga paggalaw. Sinabi niya na hindi niya ginagamit ang kanyang tunay na kapangyarihan upang ihagis ang mga suntok at gabayan siya upang hindi mawala ang kanyang focus. Sinabi sa kanya ni Kaden na ang lahat ay dapat na natural, tulad ng isang anyo ng reflex. Sa kabilang banda, habang nakaupo si Jisok sa palakpak, ilagay, habang nakikinig sa kanyang mga kaibigan, sa kabaligtaran, sa gabi, si Mr. Kaden at ang iba pang mga pusa ay natutulog. Si Mr. Kaden ay nagtataglay ng enerhiya. Bigla siyang nagising at nakitang nakukuha rin ni Jiwoo ang kanyang kapangyarihan sa kanyang pagtulog. Iniisip ni Kaden na hindi nagreklamo minsan si Jiwoo, kahit na itinulak niya ito ng husto. Pero sa kabaligtaran, mukhang nag-e-enjoy siya. Iniisip ni Kaden kung masokista si Jiwoo. Humihingi ng paumanhin si Jiwoo, na sinasabing siya ay nagbuhol. Dapat ay pinalalakas niya ang kanyang mga kakayahan sa paggising kahit sa pagtulog. Sinabi sa kanya ni Kaidon na siya nga. Nagtataka si Jiwoo kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sinabi sa kanya ni Kaden na hindi ganoon kaganda, ngunit hindi siya huminto sa kanyang pagtulog. Naging masaya si Jiwoo na malaman kapag nakita siyang masaya ni Mr. Kaden.
Sa tingin niya ay nagiging masaya si Jiwoo sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Sinabi ni Jiwoo kay Mr. Katon na sobrang saya niya ngayon. Kahit masakit ang katawan niya, never niyang naramdaman ang ganitong unrestrained. Nagpasalamat si Jiwoo kay Mr. Kaden para sa kanyang pagsasanay dahil nagiging mas madali ito sa araw-araw. Ikinatuwa ni Jiwoo ang katotohanang lumalakas siya, na sobrang saya. Sinabi niya kay Mr. Kaden na kung hindi dahil sa kanya, Mr. Kaden, nabuhay sana siya ng takot sa takot, hindi alam kung sino siya dahil magpapatuloy siya sa pamumuhay ng malayo sa iba, natatakot sa sarili niyang kapangyarihan. Nagpasalamat siya kay Mr. Kaden dahil sa wakas ay alam na niya kung sino siya. Inutusan siya ni Kaden na ipagpatuloy ang mabuting gawain, pagkatapos ay sinabi ni Jiwoo sa malakas na boses, "Sir." Bigla niyang napagtanto na tinakat niya ang lahat ng pusa at hiniling niya sa kanila na matulog muli. Nagsimula si Jiwoo, nagsimulang magsanay muli. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging determinado si Jiwoo na maghanda. Pinalalakas din niya ang kanyang kapangyarihan habang natutulog. Sa wakas, dumating ang araw na binalak niyang makipag-away kay Jisuk habang papaalis siya sa kanyang tahanan. Ginabayan siya ni Kaden na huwag kabahan dahil hindi siya nakikipaglaban hanggang kamatayan sa hayop ang namumuno sa kaganapan, kaya walang nakakaalam. Malubhang nasaktan, nakita ni Jiwoo ang isang kotse na papalabas sa kanyang bahay sa hayek. Lumabas ng sasakyan at nakitang nakikipaglaban na si Jiwoo, at nagtatanong siya tungkol sa pusa. Sinabi ni Jiwoo kay hayop na hindi siya mapalagay para pumunta mag-isa. Kaya dadalhin niya ang pusa. Nagtatanong siya sa hayop kung maaari niyang isama ang pusa. Sinabi sa kanya ni Jisuk na maaari niyang isama ang pusa dahil siya ay maamo at mabait. Puno ng galit si Mr. Kaden nang marinig niya sa hayop na siya ay mabait at maamo habang papunta si Jiwoo sa lugar kasama si Hayek. Siya ay tumitingin dito at doon na may mga kababalaghan at kumikilos ng labis na humanga sa isang lugar na maaaring hindi pala kaibigan. Sa totoo lang, sinabi ni Mr. Kaden na ayaw niyang pumunta rito, ngunit hindi pa rin niya maaaring hayaan si Jiwoo na pumunta doon ng mag-isa. Si Mr. Kaden ay nag-obserba ng ilang uri ng enerhiya at nag-isip tungkol sa enerhiya at iniisip na mayroon lamang isang posibleng tao doon na maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na enerhiya at nagtataka kung ito ay si Jiwoo Yang-yu. Napagpasyahan ni Mr. Kaden na ang pagiging isa sa pinakamalakas na nagising sa Korea ay hindi isang chismis, pagkatapos ng lahat. Sa high-knock sa pinto ng opisina ni Hai Young-yu at sinabi sa kanya na dinala niya si Jiwoo. Pinapasok siya ng chairwoman sa loob. Pagpasok ni Jiwoo sa kanyang opisina, nagulat siya nang makita ang batang si Hyo na nakaupo sa upuan ng kanyang opisina. Pagtatapos ni Mr. Kaden, kaya bata pa siya Hyo, bigla niyang nakita ang mukha ni Jiwoo. Sino kaya ang nagulat? Nagtataka si Mr. Kaden kung bakit nagulat ang bata. Biglang nagtanong si Jiwoo sa hayop kung ano ang nasa hayop, tinanong siya kung meron problema, nagtatanong siya sa hayop tungkol sa chairwoman. Gaya ng sabi ni Jiwoo, inaasahan niyang mas matanda ang chairman. Tumayo si Ji Yongyo, lumapit kay Jiwoo at binati siya ng mabuti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Ji Youngyu, ang chairwoman ng Shinoa. Si Jiwoo, tumango at nagpakilala. Siya si Jiwoo, SIO ang chairwoman, nagtatanong sa kanya kung pinapayagan niya itong magtanong sa kanya. Tinanong niya si Jiwoo kung nagbago ang isip niya tungkol sa pakikipaglaban kay Jisuk, na tinanggihan ni Jiwoo. Sinabi ni chairman kay Jiwoo na si Jisuk ay masyadong malakas para sa isang tao na kakatanggap lang ng pagiging isang nagising. She further says, very experienced siya pagdating sa away. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na aware na siya dahil ipinaliwanag na ito ni Mr. at Hayek sa kanya. Ngunit gayon paman, ayaw niyang huminto sa laban. Hulaan ng chairwoman na hindi pa rin nagbabago ang isip niya. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanyang pag-aalala sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na mananalo siya laban sa isang kasing lakas niya. Sa totoo lang gusto niyang talunin siya, ngunit alam niyang mahirap manalo. Ilang araw lang nagsanay. Tinanong siya ni Ji Yongyu kung bakit gusto niyang makipag-away kay Jisek. Ipinaliwanag sa kanya ni Jiwoo na hindi mahalaga ang panalo o pagkatalo. Ngayon, tanong ni Ji Yongyu sa kanya na nagulat sa sagot nito. Hindi mahalaga sa kanya ang pagkapanalo na yon. Ipinaliwanag sa kanya ni Jiwoo na mas mahalaga para sa duwag na gusto niyang malaman kung gaano siya kahusay. Si Mr. Kaden ay humanga sa kanyang kahangahangang pananalita. Dinadala nila ang Jiwoo sa lugar kung saan nagising ang tren. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na sinabi na niya sa kanya na para bang isa lamang ito sa kanilang mga lugar ng pagsasanay. Nakikita ni Jiwoo na napakalaki ng lugar.
Nagtanong ang chairwoman kay Hayek tungkol kay Jisuk dahil wala pa rin siya. Sinabi niya kay Jiang na hindi pa niya ito maabot simula kaninang umaga, at darating siya tulad ng sinabi niya sa kanya ilang araw na ang nakakaraan, hindi niya makalimutan ang petsa. At nagtataka si Hayek kung bakit wala pa si Jisuk. Bigla niyang nakita si Jesuk doon. Humingi ng tawad si Jesuk sa isang hiyek na medyo nahuhuli siya nang makita niya ang kanyang kapatid. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya rito habang pababa siya ng hagdan. Humingi siya ng paumanhin at sinabing may klase siya sa paaralan sa Hayek ay nagalit at sinabihan siyang huwag magloko sa sarili dahil hindi siya ang tipo na pupunta sa bawat klase at tinanong siya kung dapat ba siyang malate sa isang mahalagang araw. Nagalit ang chairwoman at kay Hayek dahil hindi pinakinggan ni Jisuk ang dalawa. Tinanong ni Jisuk si Jiwoo bilang siya. Ilang araw nang walang palabas sa school. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na siya ay nasa bahay. Tinanong ni Jisuk si Jiwoo kung gumagawa siya ng isang uri ng lihim na pagsasanay sa bahay. Tinanong siya ni Jiwoo kung paano niya nakilala si Mr. Kaden, na nakikinig sa lahat ng yon, ay nagtanong sa kalunos-lunos na bata kung bakit niya sinasagot ang ganoong uri ng tanong. Tinanong ni Jisuk si Jiwoo kung sa tingin ba niya ay matatalo niya ito. Ilang araw lang nagsanay. Pinagmamasdan ni Mr. Kaden si Jisuk at naisip niya na mula sa lakas na nararamdaman niya sa kanyang katawan, masasabi niyang medyo malakas siya para sa kanyang edad, at naiintindihan niya kung bakit nawala siya sa kanya nang walang magawa si Jiwoo. Napalingon si Jisuk at sinabi sa isang Hayek na gabi na, kaya hayaan silang magsimula kaagad. Si Mr. Inhayok sa malakas na boses, tinanong si Jiwoo kung handa na siya at sinabi sa kanya na magsisimula na sila pagkatapos ng ikatlong beep. Bigla itong nag-beep at pagkatapos ng pangatlong beep, pareho silang nagsimula ng laban. Inutusan ni Mr. Ketin si Jiwoo na huwag matakot. Iniisip ni Jiwoo sa kanyang isipan na ito ay ilang araw lamang, ngunit habang nagsasanay siya ng husto kay Mr. Katen, kaya sinasabi niya sa kanyang sarili, para lang gawin ang kanyang makakaya. Habang si Jisuk ay nakatayo malayo sa Jiwoo habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, lumapit siya kay Jiwoo at inaatake siya. Hinampas niya ang mukha ni Jiwoo at sa isang tunog ng kalabog, si Jiwoo ay nahulog sa sahig sa malayo. Tinanong ni Jisuk si Jiwoo kung ito na ba. Kahit na matapos ang lahat ng pagsasanay, pagkatapos salakayin si Jiwoo, pumunta si Jisuk sa chairwoman at sa Hayok at sinabi sa kanya na napakadali para sa kanya pagkatapos niyang gumawa ng oras na dumating at nakita ni Hayek si Jiwoo na nakahandusay sa lupa at sa tingin niya ay tuluyan na siyang napatay. Dahil hindi niya inaasahan ang pag-atake sa sandaling magsimula ang laban. Sa totoo lang, hindi naglagay ng malaking lakas si Jisuk sa pag-atake. Ngunit isa pa rin itong malaking dagok sa Jiwoo. Napangiti si Jisuk at sinabing napakalungkot dahil parehong naglaan ng oras na pumunta at manood. At sinabi na hindi katulad ng kapatid na babae na maglaan ng oras upang makita ang isang labanan laban sa isang batang newbie habang nakikita ng kanyang kapatid na babae si Jiwoo. Nagtataka siya kung bakit patuloy itong nakatingin sa kanya. Inikat niya ang kanyang mukha at nakitang sinusubukang tumayo ni Jiwoo matapos masaktan ng sobra. Napagpasyahan ni Jis na ang tibay ni Jiwoo ay dapat na mas malaki kaysa sa kanyang hinulaang. Napangiti si Mr. Kaden nang makita niya si Jiwoo na tumayo para lumaban muli. Napagtanto ni Mr. Kaden na nawalan ng focus si Jiwoo at nataman, ngunit nabawasan ang pinsala sa pamamagitan ng pag-channel ng kanyang mga kapangyarihan sa lugar kung saan nangyari ang epekto. Tinanong ni Jisoo si Jiwoo na nagsasabing sa tingin niya ay nasaktan siya ng husto ng kanyang pag-atake at tinanong siya. Kung siya ay mali tungkol sa pag-atake, iniisip ni Jiwoo na parang tanga siya dahil hindi niya akalaing aatake si Jisoo sa ikatlong beat. Paghihinuha ni Jisoo na nakakainis ang bata. Nagpasya si Jiwoo na atakihin muna siya. Sa pagkakataong ito, iniipon ni Jiwoo ang kanyang kapangyarihan at sinubukan siyang atakihin. Sinuntok niya si Jisoo, ngunit naiwasan niya ang kanyang pag-atake. Tapos sinuntok niya ulit, minsan pang umiwas si Jisoo sa pag-atake. Inabuso ni Jisoo si Jiwoo at inatake siya sa kanyang mukha. Ngunit umiiwas din si Jiwoo sa kanyang mga pag-atake. Inatake ni Jiwoo si Jisoo ng diretso sa kanyang tiyan ng buong lakas, tulad ng sa Hayek at Jiang Gongyu ay nanonood ng laban. Nagulat silang dalawa. Si In-haik ay humanga sa mga galaw ni Jiwoo dahil ang kanyang mga galaw ay napaka-fluid at sinasabi na ang kanyang kakayahan sa paggising ay bilis at ang kanyang mga galaw ay lampas sa kahanga-hanga. Nagalit si Jisoo, at sinabi niya kay Jiwoo na ang lahat ng mayroon siya ay bilis at inaabuso siya. Inatake niya ang Jiwoo at ipinagtanggol ni Jiwoo ang kanyang sarili. Patuloy na inaatake siya ni Jisoo ng isa-isa.
Tinamaan niya ng husto si Jiwoo sa pamamagitan ng kanyang mga pag-atake. Sinabi sa kanya ni Jesok na sinabi niya sa kanya bago niya mapantayan ang bilis ni Jiwoo. Sinabi ni In-hayak kay Ji-Yong-yu na si Jesok ay nagpapabilis. Ang kanyang mga galaw ay kahanga-hanga gaya ng dati, at ganap na siyang naka-adjust sa bilis ng Jiwoo. Napagtanto ni Jiwoo na si Jesok ay tumaas ang kanyang bilis tulad ng dati. Naalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Mr. Ketin tungkol kay Jesok na naabutan lang niya ang kanyang bilis, at ang pinakamabilis na bilis ni Jiwoo ay talagang kahanga-hanga kay Ketin habang sinusubukang atakihin ni Jesok si Jiwoo, pinapataas ni Jiwoo ang kanyang bilis, na naging imposible para kay Jesok na atakihin siya. Napagtanto ni Gaiden na malakas si Jesok para sa kanyang edad. Ngunit hindi yun sapat upang itugma ang Jiwoo sa kanyang pinakamahusay. Sinubukan ni Jesok na atakihin si Jiwoo sa pamamagitan ng kanyang binti, ngunit naiwasan ni Jiwoo ang kanyang pag-atake, at bilang kapalit ay inatake niya si Jesok na hindi niya maiiwasan. Nalilito si Jesok at inisip nila kung mas mabilis si Jiwoo kaysa sa kanya sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kanya. Napagtanto ni Jiwoo na ginagawa niya ang eksaktong katulad ng sinabi ni Mr. Kaden sa kanya. Napagtanto din ni Mr. Kaido na mahusay si Jiwoo sa aktwal na laban, kahit na naisip niya na si Jiwoo ay magyeyelo sa aktwal na laban. Sinabi ni In-hyak kay Ji-Yong-yu na hindi niya akalain na magiging ganito siya kagaling. Kahanga-hanga ang mga galaw ni Jiwoo, at nakakahiya na kalabanin niya si Jesok dahil hindi ito sapat para patumbahin si Jesok. Muli siyang inatake ni Jiwoo gamit ang kanyang buong kapangyarihan, nagalit si Jesok at inabuso siya, sinabing tapos na siyang makipaglaro sa kanya. Marahas na inatake ni Jesok si Jiwoo na maging ang kanyang kamiseta ay napunit at nahulog siya sa lupa. Sinabi ni Jesok na hinahayaan niya si Jiwoo at itinulak siya. Nararamdaman ni In-hayak na sumusobra na si Jesok, samantalang napagtanto rin ni Mr. Kaden na sa ganitong paraan si Jiwoo ay maaaring masaktan ng husto habang susuntukin ni Jesok si Jiwoo. Papuri niya sa kanya, nag-improve na raw siya mula pa noon, pero mahaba-haba pa ang lalakbayin niya bago niya mapapantayan si Jesok. Binalaan niya ito na masisiguro niyang hindi na niya haamon pa si Jesok. Paatras si Jiwoo para iwasan ang kanyang pag-atake. Tinanong ni Jesok si Jiwoo kung tatakbo siya palayo. Sinuntok niya ng malakas si Jiwoo. Umupo roon si Jiwoo, hawak ang sarili at napagtanto na kahit na ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang ipagtanggol ang sarili, ang kanyang katawan ay parang nadudurog. Si Jesok ay nagtipon ng hangin sa kanyang kamay at tinanong si Jiwoo kung paano pa rin siya gumagalaw. Hiniling ni Jesok kay Jiwoo na subukang harangan ito. Pinigilan ni Hayek si Jesok sa pag-atake kay Jiwoo ng ganoon kalakas, ngunit inatake niya si Jiwoo ng napakalakas. Iniisip ni In-hayak na seryoso na ang mga galaw ni Jiwoo ay mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan, at ang kamakailang mabuting pag-uugali ni Jesok ay nakagambala sa kanya. Hiniling niya kay Jesok na sumama ka kay Jiwoo na sinabi ni Jesok na wala siyang ginawa. Dahil si Jiwoo ang nagsimula nito. Una, sinabi pa niya sa Hayek na kasalanan niya ito at kasalanan ng kapatid niyang si Jiwoo. Kaya bakit siya ang magpapagaan sa sinabi ni Hayek kay Jesok na tama si Jiwoo? Bumalik ang tingin ni Jesok kay Jiwoo na nanginginig habang nakatayo at sinabi sa kanya na hindi pa tapos. Nagtataka si Jesok kung paano pa siya makakabangon. Napagtanto ni Mr. Kaden yun. Siyempre hindi ito direktang hit dahil alam ni Jiwoo kung saan magkakaroon ng pinakamaliit na epekto ang mga pag-atake, kaya perpektong ipinwesto niya ang kanyang sarili para makuha ang pag-atake. Doon, nagawa rin niyang protektahan ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagtutok sa lahat ng kanyang kakayahan sa isang bahagi ng isang segundo. Napangiti si Mr. Kaden. Tinanong ni In-hayak si Jiwoo kung magiging okay siya, kung saan sinabi sa kanya ni Jiwoo na kaya pa niyang lumaban. Matindi lang ang kapangyarihan sa likod ng pag-atake ng Jesok, ngunit mukhang okay lang si Jiwoo. Sa kabila ng tinamaan ng pag-ataking yon, napagtanto niya na dapat na higit pa rito kaysa sa kanyang katawan na nasa mabuting kalagayan. Iniisip niya kung nagkataon bang gumawa siya ng paraan para mabawasan ang impact o dinipensahan niya ang sarili niya sa Hayek. Kinuyam ang kanyang mga daliri, kahit na gusto niyang subukan ang kapangyarihan ni Jiwoo, naisip ni Jesok kung sino ang bata dahil ang pag-atake ay dapat na naglagay sa kanya sa sahig at nagtataka kung pinapayagan siya ng kanyang mga kapangyarihan na ipagtanggol ang kanyang sarili bilang karagdagan sa pagtaas ng kanyang bilis. Napagtanto niyang mas magaling si Jiwoo kaysa sa inaakala niya, pero hanggang doon na lang. Dahil kaya niyang tiisin yun, kailangan lang niyang atakihin siya ng mas malakas. Napagtanto ni In-hayak na nadagdagan ang lakas ni Jesok, at gusto rin niyang makita kung paano gumanap si Jiwoo.
Pero naisip niya na kapag nagpatuloy sila, baka masaktan ng husto si Jiwoo. Sa Hayak ay inihayag na ito ay masyadong mapanganib na magpatuloy, at yun na ang lahat para sa araw na ito. Hindi nakakagulat na parehong dumating upang makita ang laban na sinusubukan nilang protektahan ang batang iyon. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na kung ito ay dahil sa Jiwoo, maaari siyang magpatuloy. Pinahahalagahan ni Hayak ang Jiwoo dahil nagawa niya ng mabuti, at nagulat siya sa kanya. Sinabi pa niya kay Jiwoo na mas mahusay siyang nagising kaysa sa inaasahan niya. Gayunpaman, kung magpapatuloy siya ay masasaktan ng husto. Ipinaalam niya kay Jiwoo na hindi pa ginagamit ni Jisuk ang kanyang kapangyarihan sa buong potensyal nito, at binalaan siya na kung gagamitin ni Jisuk ang kanyang kapangyarihan sa buong potensyal nito, si Jiwoo ay lubhang masasaktan. Nagulat si Jiwoo na malaman na ang kapangyarihan na ginamit niya kamakailan ay hindi pa rin ganap na potensyal ni Jisuk. Si Mr. Kaden, na nakikinig sa lahat ng ito, ay nalaman din na hindi pa ginagamit ni Jisuk ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Iniisip ni Kaden kung ano ang gagawin ngayon ni Haiwoo-seo. Hindi siya sigurado na si Suko o lalaban pa si Haiwoo-seo. Ngunit nagpasya si Jiwoo na ipagpatuloy ang laban. Si Mr. Kaden sa Hayak at Jisuk ay nagulat lahat nang malaman na gusto pa rin ni Jiwoo na lumaban. Sinabi ni Jiwoo kay Jisuk na okay lang siya at gusto niyang lumaban hanggang sa huli sa pamamagitan ng pagkakakita sa debosyon at pasyon ni Jiwoo dito. Iniisip ni Jisuk na nagsisimula siyang magkagusto sa bata. Hiniling ni Jisuk kay Hayok na hayaan si Jiwoo na lumaban habang siya ay nagmamakaawa na lumaban at gustong magpatuloy. Maaari siyang matuto mula sa pagkakataong ito at malaman ang kanyang sariling mga limitasyon. Sa Hayak huminto si Jisuk Hiyu. Ngunit samantala, hiniling ni Jiwoo sa kanya na huwag silang pigilan sa pag-aaway. Utos ng chairwoman kay Hayak na hayaan si Jiwoo na gawin ang gusto niya. Sinabi niya sa Hayak na si Jiwoo ay gagawa ng mas mahusay kaysa sa iniisip niya sa Hayak na iniisip na kahit ang chairwoman ay nakakaramdam ng ganito at nagtataka kung mayroon talagang isang espesyal na bagay tungkol sa Jiwoo. So in that case, he announces that then they continue when Jiwoo tried to punch him in the face. Nagtataka si Jisuk kung ginagamit ni Jiwoo ang parehong diskarte na ginawa niya sa simula sa kabilang banda. Iniisip din ni Jiwoo na siya ay dehado, kung may distansya sa pagitan nila. Nang makita ni Jisuk si Jiwoo na may iniisip niya kung napagtanto ba ito ni Jiwoo. Ngunit iniisip niya na may posibilidad na may matutunan siya sa laban, pati na rin si Jisuk ay susuntukin si Jiwoo sa mukha. Biglang, ipinagtanggol ni Jiwoo ang kanyang sarili at inatake si Jisuk bilang ganti ng isang umuusbong na tunog. Si Jisuk ay lumayo sa Jiwoo. Sinabi ni Jisuk kay Jiwoo na ang kanyang bilis ay kahanga-hanga, ngunit may limitasyon ang iyong lakas dahil ang kanyang mga pag-atake ay kailangang makipag-ugnayan kay Jisuk. At ang kailangan lang niyang gawin ay huwag hayaang lumapit si Jiwoo sa kanya. Habang sinusubukan ni Jiwoo na lumapit kay Jisuk sa pamamagitan ng kanyang nagising na lakas ng bilis. May napansin siya, napatigil siya. Nagtataka siya kung ano ito, na tila isang pader. Sinabi ni Jisuk kay Jiwoo na ginagamit niya ang panalo upang bumuo ng isang pader tulad ng kapag siya ay may ganap na kontrol sa kanyang mga nagising na kakayahan. Ang mga trick na tulad nito ay laro ng bata. Sinabi niya kay Jiwoo na may pagkakaiba sa pagitan nila at hindi niya matatalo si Jisuk. Napagtanto ni Mr. Kaden na si Jisuk ay may maraming karanasan sa pakikipaglaban habang inaalam niya ang pattern ng pag-atake ni Jiwoo. Kaya hindi siya nagmamadali dahil mas malakas ang kanyang kakayahan. Napagmasdan ni Inhayok na noong una ay nawala si Jisuk sa kanyang focus dahil sa hindi inaasahang mga galaw ni Jiwoo. Ngunit sa paglipas ng panahon, naka-adapt ng husto si Jisuk sa kanila at sinabing mukhang mas magiging mahirap ang laban para sa Jiwoo dahil masyadong magkaiba ang kanilang mga antas ng kasanayan. Ginagamit ni Jisuk ang kanyang lakas ng hangin at ibinagsak ang lahat ng hangin yun patungo sa Jiwoo ng malakas. Masyadong matigas ang pagkahulog ni Jiwoo sa lupa. Malubhang nasugatan ang kanyang katawan sa pagsigaw ni Haik kay Jisuk, kung saan sinabi ni Jisuk na ang bata mismo ang gustong makipag-away sa kanya. Kaya paanong kasalanan niya? Muli, sinabi pa niya na kung sa Hayok ay magpapatuloy, sa tingin ba niya ay makakaligtas siya kung makatagpo siya ng isang agresibo, nagising at mas mabuting matuto na ngayon kaysa mamatay habang nakikipaglaban sa isang taong hindi handa. Napagtanto ni Mr. Kaden na pinasabog ni Jisuk ang kanyang hangin bago makapag-react si Jiwoo dito dahil hindi ito dahil sa nawalan ng focus si Jiwoo habang nakikipaglaban kay Jiwoo, na walang karanasan sa iba, ay nagising at hindi iyon mapipigilan. Inutusan ng chairwoman si Hayek na dalhin si Jiwoo sa treatment center,
Ngunit bigla silang lahat ay nabigla nang makita si Jiwoo na sinusubukang tumayo muli habang nasugatan ng husto. At sabi niya kaya pa niyang lumaban. Hiniling ni In-haik kay Jiwoo na ihinto ang pagsasabing sapat na yon. Kahit si Jesok ay nagsasabi sa kanya na kapag ipinagpatuloy niya ito, masasaktan talaga siya. Habang tumatayo si Jiwoo, nanginginig at nanginginig ang kanyang katawan. Iniisip ni In-haik na ang mga sugat sa labas ng kanyang katawan ay malamang na walang kumpara sa kanyang loob ngayon at nagtataka kung paano nakatayo si Jiwoo. Sinabi niya kay Jiwoo na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jiwoo, ngunit hindi niya maaaring hayaang magpatuloy ang laban dahil ito na ang kanyang huling desisyon. Pinasalamatan siya ni Jiwoo sa pag-aalala sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili at lalaban siya hanggang sa huli. Sa Hayak Jangyu at Mr. Kaden lahat ay walang sagot. Tinawag ni Mr. Kaden si Jiwoo CO habang naglalakad si Jiwoo sa gilid ng kalsada, may nakita siyang pusa sa gitna ng kalsada. Sinimulan ni Jiwoo na titigan ang pusa at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa pusa. Pusa dahil maaari itong mabangga ng kotse. Samantala, nakita niya ang isang truck na papunta sa pusa. Nagulat siya at tumakbo patungo sa pusa upang iligtas ang pusa. Agad niyang hinawakan ang pusa at iniligtas sa truck. Natutuwa siya kapag iniligtas niya ang pusa at tinanong ang pusa kung okay lang siya. At ano ang ginagawa niya sa kalsada na delikado dahil maaari siyang mabangga ng kahit anong sasakyan. Biglang narinig ni Jiwoo ang mga bulungan ng mga tao sa paligid na nagbubulungan dahil sa bilis niyang nailigtas ang pusa at nawala. Ang isa sa mga tao ay nagsabi sa isa pa na nakakita siya ng isang batang lalaki na nawala kasama ang pusa na nasa kalsada. Nakakita siya ng pusa sa kalsada, ngunit lumitaw ang isang bata nang wala sa oras at pagkatapos ay nawala kasama ang pusa. Ngunit ang ibang tao ay hindi naniwala sa kanya. Kaya sinabi niya na seryoso siya at hiniling na maniwala siya sa kanya. Kapag nakikinig si Jiwoo CO sa kanila, nagmamadali siyang tumakbo patungo sa kanyang tahanan. Nakaupo siya sa isang sulok at napagtanto na nahuli siya gamit ang sarili niyang kapangyarihan at kababalaghan. Paano kung makita siya ng ibang tao habang umiiyak, iniisip na baka maaga siya. Kasabay nito, tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan at hinihiling sa kanya na i-unlock ang kanyang pinto. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina habang siya ay nanginginig. Naalala ni Jiwoo ang pangyayari sa laban at napagtanto niya na mahirap panindigan siya dahil ang kanyang balat ay sumasakit na parang tinaga ng kutsilyo. Pakiramdam niya ay binangga ng sasakyan ang kanyang katawan. Mr. Kaden sa Hayak at ang chairwoman. Tumingin kay Jiwoo sa hiyek, sinabi kay Jiwoo na hindi pa rin huli. Ngunit si Jiwoo ay hindi nais na umalis sa kanyang laro. Nagtataka si In-haik kung ano ang sinusubukang patunayan ni Jiwoo, ngunit lumalaban ba siya dahil hindi pa rin siya sumusuko. Iniisip din ni Jesok kung ano ang gusto ni Jiwoo. Bakit niya itataya ang kanyang buhay para sa isang bagay tulad ng isang away? Napagpasyahan niya na hindi niya ito mapipigilan dahil si Jiwoo ay nagiging matigas ang ulo. Sinimulan ni Jesok na i-channel ang kanyang kapangyarihan at sinabi kay Jiwoo na hindi siya maaaring mag-aksaya ng anuman sa kanyang oras upang tapusin siya dahil ito lang ang magagawa niya para tulungan siya. Napagtanto ni Jiwoo na si Jesok ay nagiging mas malakas kaysa dati. Siya ay may napakaraming kapangyarihan. At iniisip kung paano siya magiging napakalakas na siya ay kasing edad ni Jiwoo. Tinutugunan ni Jesok si Jiwoo at sinabi sa kanya na ayaw niyang pahirapan siya kaya tatapusin niya ito sa kanyang pag-atake. Natakot si Jiwoo, ngunit hindi niya ipinakita sa kanya habang iniisip niya na kung ito ay masakit, gaano siya masasaktan sa mas malakas na pag-atake. Naaalala ni Jiwoo ang panahon nang tinanong niya si Mr. Kaden tungkol sa anumang posibilidad na manalo siya. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na hindi niya nakita ng sarili niyang mga mata si Jesok, ngunit sa pakikinig kay Jiwoo, masasabi niyang hindi siya matatalo ni Jiwoo sa kanyang kasalukuyang estado. Dahil nagsasanay ang lalaking yun mula pa noong bata pa siya, hindi siya maikukumpara ni Jiwoo dahil kasisimula pa lang niyang magsanay ilang araw na ang nakakaraan. Tinanong ni Jiwoo si Kaden kung wala talagang paraan para manalo. At sinabi sa kanya ni Kaden na may isang paraan para tanungin ni Jiwoo si Kaden kung ano ang paraan. Sinabi ni Kaden kay Jiwoo na malamang na iniisip siya ng bata bilang isang madaling kompetisyon, kaya kailangan niyang gamitin yun. Inutusan ni Kaden si Jiwoo na huwag gamitin ang lahat ng kanyang nagising na kakayahan at sayon ang mga ito habang siya ay nakikipaglaban. Ginabayan din siya ni Kaden sa pag-iimbak ng kanyang enerhiya, kahit na ito ay kritikal. Paliwanag pa nito sa kanya, habang lumilipas ang panahon,
masasanay ang kanyang kalaban sa kanyang mga galaw at magre-react ng naaayon. At doon na makukuha ni Jiwoo ang kanyang pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na kapag dumating ang oras, dapat niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas sa isang pag-atake na yun at ipusta ang lahat dito. Maaaring ito ay 0.1 segundo, o maaaring mas kaunti pa kaysa doon. Sinabi ni Mr. Kaden kay Jiwoo na ang tanging paraan upang manalo ay ang umasa sa kinalabasan ng sandaling yun. Matapos maalala ang payo ni Mr. Kaden, naghanda si Jiwoo sa pakikipaglaban. Habang si Jisuk ay malapit ng umatake ng malakas, naisip ni Mr. Kaidon na ngayon o hindi na. Para sa Jiwoo, nagpa siya si Jiwoo na iwasan ang pag-atake ni Jisuk at nagpa siya na hindi na niya ito kailangang itago pa. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na siya ay isang nagising at walang dapat ikahiya. Hilingin kay Jisuk na atakihin siya ng buong lakas. Ginagamit din ni Jiwoo ang kanyang buong kapangyarihan para makaiwas sa pag-atake. Lumapit siya kay Jisuk at inatake siya. Ipinaalala sa kanya na kailangan niyang ilagay ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang pag-atake at sabog siya. Habang inaatake niya si Jiwoo na may sumasabog na tunog, nahulog si Jisuk sa malayo at nataman siya ng pader. Samantalang si Jiwoo ay bumagsak din sa lupa sa hayak. Tinanong si Jeongyu kung na-miss niya ang pag-atake ni Jiwoo. Dahil bigla itong nangyari at tinanong kung ganoon kabilis si Jiwoo, lumapit si Mr. Kaden kay Jiwoo at tinapak siya. Binuksan ni Jiwoo ang kanyang mga mata at nakita si Mr. Kaden. Pinahahalagahan ni Mr. Kaden si Jiwoo dahil maganda ang kanyang ginawa. Tinanong ni Jiwoo si Mr. Kaden kung bakit siya patuloy na tumatawag sa kanya at nagpasalamat pa sa kanya. At tumakbo si Hayak papunta kay Jiwoo para tingnan kung okay lang siya. Sa kabaligtaran, iniisip din ni Jisuk na baliw ito dahil talagang niloko siya ng batang yon. Nagtataka siya kung bakit niya ito itinatago sa lahat ng oras at nagpa siya na hindi na siya mahuhulog pa doon. Kung si Jiwoo ay may kakayahang kumilos ng ganoon, si Jeongyu ay lumapit kay Jisuk at sinabi sa kanya na sapat na yun, habang sinasabi niya sa kanya na hindi na siya at si Jiwoo ay maaaring magpatuloy pa. Sinabi sa kanya ni Jisuk na maaari niyang ipagpatuloy ang laban, at sa sinabi ni Hayek sa kanila na hindi na makagalaw si Jiwoo. Sinabi ni Jiyoung kay Jisuk na dapat ay marami siyang natutunan sa laban at pinahahalagahan din niya ito sa paggawa ng mabuti. Pagkatapos ay pumunta si Jiyoung kay Jiwoo at sinabi sa kanya na ang kanyang pagpupursige ay karapat-dapat sa paggalang. Pinasalamatan din siya ni Jiwoo sa pagtitiis sa kanyang katigasan ng ulo. Magandang karanasan din para kay Jisuk. Si Jiwoo ay nakikipag-usap kay Jisuk, tulad ng sinasabi niya, salamat sa kanya para sa pakikipaglaban. Pinigilan ni Jisuk si Jiwoo na maging katawa-tawa, at pinasalamatan niya siya pagkatapos niyang bugbugin ang sarili niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jiwoo na talagang nagpapasalamat siya. Inikat ni Jisuk ang kanyang mukha at hiniling kay Jiwoo na tumigil sa pagngiti. Sinabi ni Hayek kay Jeongyu na wala siyang ideya na si Jiwoo ay maaaring kumilos ng kasing bilis ng kanyang huling galaw, lalo na't siya ay napakabilis sa wakas na hindi man lang siya makasunod sa kanya. As she can't say na na-overpower niya si Jisuk. Ngunit kung isa sa alang-alang ay natanto lamang niya ang kanyang mga nagising na kakayahan. Sinabi pa ni Hayek na sa palagay niya ay tunay na likas na matalino si Jiwoo. Naalala ni Jeong na nakaupo sa kanyang upuan, ang huling pag-atake kay Jiwoo. Biglang sa Hayek ay nakita niya ang chairwoman na nag-iisip tungkol sa isang bagay na tinatawag niyang chairwoman, at siya ay nagtanong sa Hayek tungkol sa kalagayan ni Jiwoo, at sinabi sa kanya ni Hayek na dapat ay gising na si Jiwoo. Ngayon, tumayo si Jeongyu. Sa kabilang banda, si Jiwoo, na nakahiga sa kama ng ospital, ay iniisip na siya ay natalo muli, ngunit hindi siya baliw at bigo tulad ng nakaraang pagkakataon. Sa halip, payapa ang kanyang pakiramdam. Tinawag niya si Mr. Kaden at sinabi sa kanya na pakiramdam niya ay talagang gising na siya, kung saan sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na palagi siyang nagigising. Sinabi ni Haiwoo kay Mr. Kaden na napakasakit kaya hindi siya makagalaw. Bigla niyang naisip na dapat niyang sanayin ang kanyang mga kakayahan sa halip na gugulin ang kanyang oras ng ganito, sinimulan niyang tipunin ang kanyang mga kapangyarihan habang natutulog. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na kailangan niyang sagutan si Jiwoo habang nagsasanay siya nang wala siya. Biglang narinig ni Mr. Kaden ang isang boses mula sa labas na huminto kay Jiwoo at ipinaalam sa kanya na may papasok si Hayek. Sinabi niya kay Jiwoo na 2 araw na siyang natutulog. Medyo nagulat si Jiwoo nang malaman niyang 2 araw na siyang natutulog sa hayop. Tinanong si Jiwoo tungkol sa kanyang kalagayan. Sinabi sa kanila ni Jiwoo na napakasakit nito at hindi man lang siya makagalaw.
Ipinaalam ni Inhyuk kay Jiwoo na nabali niya ang 5 tadyang at 4 pa ang may mga bitak sa mga ito. And on top of that, may mga pasa at gasgas siya sa buong katawan. Iniisip ni Mr. Kadon na wala ito at hindi na kailangang mag-alala ng sobra ang Jiwoo. Sa hayak ay sinabi kay Jiwoo na ito ay isang malubhang kondisyon para sa isang karaniwang tao. Pero dahil nagising na siya, gagaling siya ng wala sa oras habang ginagawa nila ang lahat para maibalik siya sa kalusugan. Babalik siya sa dati niyang sarili nang wala sa oras. Nagpasalamat si Jiwoo sa Hayek. Inhyuk ay nagsasabi sa kanya na maaari niyang ilagay ang kanyang isip sa kagaanan at tumutok sa pagiging normal. Nang makita niya si Kadon, ninais niyang hawakan ang mabilog at mabilog na katawan na yun. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang pigilan ito. Nalilito si Kadon dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa ni Hayek. Jiyong, tinanong mo si Jiwoo kung narinig niya ang pangalang Kadon. Nagulat silang lahat sa pagtataka ni Hayek kung bakit ganoon ang tanong ng chairwoman. Nagtataka si Mr. Kadon kung naramdaman niya na ang enerhiya na ginamit ni Jiwoo sa dulo ay nauugnay kay Mr. Kadon, ngunit pagkatapos ay naisip niya na walang makakapansin dahil ito ay napakaliit na halaga. Napagtanto ni Mr. Kadon na si Hai Young-yu ay mas sensitibo kaysa sa inaakala niya. Tinanong ni Jiwoo si Young-yu tungkol kay Kadon, ngunit hindi niya alam kung sino si Mr. Kadon. Tinanong ni Jiyong si Jiwoo kung hindi niya talaga kilala kung sino si Kadon. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na ito ay isang pangalan na hindi pa niya narinig. Pagkatapos ay tinanong ni Jeongyu kay Jiwoo ang pangalan ng kanyang pusa. Nagtataka si Mr. Kadon kung naghihinala ba ang babaeng yun na siya si Kadon. Hindi sinasadyang sinabi ni Jiwoo sa kanya na ang kanyang pangalan ay Ka at tinanong ni Jeongyu si Kao kung ano kaagad ang napagtanto ni Jiwoo na malapit na ito, dahil halos sabihin niyang Mr. Kadon. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang pangalan ay Casein Nitrate. Nagulat si Mr. Kadon sa pangalan, samantalang si Jiwoo ay nagtataka din sa sinabi niya nang nagmamadali. Sinabi ni Jiyong na kakaiba ang pangalan ng kanyang pusa at lagi siyang nasa tabi niya, hindi katulad ng ibang pusa. Tinanong ni Inhyuk ang chairwoman kung bakit niya sinasabi ang mga bagay na yun at tinanong siya kung may problema sa isang pusa na nananatili sa tabi ng may-ari nito. Sinabi niya sa kanya na maraming pusa ang sumusunod sa kanilang mga may-ari, hindi tulad ng maraming pusa, at ito ay isang umaasang pangarap para sa mga mahilig sa pusa. Sinabi pa niya na, sa kanyang opinyon, kahit na ang mga malamig sa kanilang mga may-ari ay sobrang kaibig-ibig. Sa kabilang banda, may mga pusa rin na gustong lumapit sa may-ari, ngunit nakatingin lang sa malayo. Ipinaliwanag niya na ang mga pusa ay may maraming iba't ibang personalidad at ang mga salita ay hindi sapat upang ilarawan silang lahat. Iyon ang umaakit sa kanila. Sa kabaligtaran, habang naglalakad si Won patungo sa kanyang silid-aralan, naalala niya ang oras nang siya ay pinalaya habang sinasabi sa kanya ng isang lalaki na isinasaalang-alang ang lahat ng mga pangyayari, nagpasya silang palayain siya sa ngayon, ngunit hindi siya pinapayagang umalis sa kanyang kapitbahayan at siya ay nasa ilalim ng pagmamasid. Tinanong siya ni Won kung ano ang mangyayari sa propesor. At sinabi niya kay Won na kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran. Binuksan niya ang pinto ng classroom at umupo sa upuan niya. Nakita niyang wala si Jiwoo. Iniisip niya kung, dahil ito ay ikatlong yugto, si Jiwoo ay dapat na narito, ngunit siya ay wala. Kaya nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya. Tinanong niya ang kanyang kaklase kung nakita niya si Jiwoo at sinabi ng kanyang kaklase na ilang araw nang lumiban si Jiwoo sa paaralan. Tinanong siya ni Won kung talagang absent siya sa klase niya. Sinabi sa kanya ng kasama na siya ay lumiban sa paaralan nang si Won ay tumigil din sa pagpasok sa paaralan noong huling beses na dumating si Jiwoo sa paaralan. May ilang senior na dumating upang hanapin siya at si Won ay nagulat nang malaman na si Jisk ay nakaupo habang nasa lugar. Kung saan ang pag-atake ni Jiwoo ay nagpipintura pa rin habang naiinis siya sa pag-iisip tungkol sa oras na nakipag-away sa kanya si Jiwoo, nagpa siya si Jisok na gusto niya ng rematch kapag gumaling na si Jiwoo. Biglang dumating ang mga kaibigan niya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Ang isa sa kanila ay nagtanong tungkol sa kanilang dahilan kung bakit hindi sila pumasok sa paaralan habang ang isa sa kanila ay nagtanong kay Joss kung ano ang problema sa kanyang mukha. Sinabi sa kanila ni Jisok na inalagaan niya ang ilang bagay. Tinanong siya ng isa sa kanila kung ano ang mga bagay na inalagaan niya at kung ano ang ginawa sa kanyang mukha kung saan ang disk ay nagbibigay sa kanila ng shut-up call. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Jisok na tinawag siya nito dahil gusto niya itong makausap. Ang isa naman ay nagpapalam sa kanya na siya ay tahimik sa mga araw na ito,
Kaya ang ilang mga lalaki mula sa ibang mga paaralan ay umaarte. Kaya sa tingin niya ay matagal na ang isang pagbisita. Tumayo si Gisok at nang siya ay pupunta, sinabi niya sa kanila na hindi siya interesado doon. Kung gusto nilang gawin ang isang bagay, maaari silang tiyak na umalis doon. Ang isa sa mga batang lalaki ay nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanyang pag-uugali dahil iba ang kanyang kinikilos. Tinanong ng isa ang isa kung saan nila gustong tumambay at ang isa naman ay nagpupunta sa PC, tatlo silang biglang nakakita ng Won. Ngumisi sila at sinabing pinakita niya ito sa paaralan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ni Ji Yung Yu sa hayok na sa huling hakbang ni Jiwoo laban kay Jisok, ang kanyang pag-atake ay tila may ilang bakas ng mga kakayahang elektrikal sa hayek na nabigla nang marinig ito at tinanong si Ji Yung kung sigurado siya na si Jiwoo ay may mga kakayahan sa kuryente at mabilis na parang sinasabi niya na ang ibig sabihin ni Jiwoo ay walang isang uri ng kakayahan. Siya sa katunayan ay may dalawang uri ng mga kakayahan dahil ito ay karaniwang imposible para sa Jiwoo nang walang tamang pagsasanay. Nagtataka siya kung paano ito posible para sa kanya dahil kamakailan lamang niya napagtanto na siya ay isang gising. Nilinaw sa kanya ni Ji Yung Yu na hindi siya nagkakamali dahil nakita niya ito sa kanyang dalawang mata sa sinabi ni Hayek na kung iisipin niya ito, ngunit biglang may naalala, humingi siya ng paumanhin sa chairwoman at sinabi sa kanya na isusumbong niya siya sa sandaling siya. Bumalik, at lumabas na siya ng opisina pagkasabi nito. Sa Shin, isang kabuuang pangangalagang medikal kung saan pinapapasok si Jiwoo bilang si Jiwoo ay nasa bed rest, tinanong ni Mr. Kaidon si Jiwoo tungkol sa pangalang ibinigay niya sa kanya. Sinabi ni Jiwoo na ikinalulungkot niya dahil wala siyang maisip na pangalan. Simula sa cow phonetically, tinanong siya ni Mr. Kaidon kung ano ang ibig sabihin ng pangalan, ngunit hindi alam ni Jiwoo ang kahulugan dahil ngayon lang niya ito narinig sa isang lugar. Napagtanto ni Mr. Kaidon na pinangalanan siya ni Jiwoo sa isang salita na hindi niya alam ang kahulugan. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na hindi niya mapigilan. Tanong ni Jiwoo kay Mr. Kaidon na nakaupo sa kanyang kama. Ang dahilan kung bakit nagtanong ang chairwoman tungkol sa relasyon ni Kaidon kay Jiwoo. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaidon na marahil ito ay dahil sa pag-atake na ginamit ni Jiwoo sa dulo upang pabagsakin ang kanyang kalaban dahil ito ay napakahina, ngunit ito ay may mga bakas ng kuryente. Namangha si Jiwoo sa pagkaalam nito dahil nahulaan ng chairman ang koneksyon kay Kaidon. Batay doon, sinagot siya ni Kaidon habang dinidilaan ang kanyang mga paa, na sinasabi na sa tingin niya ay hindi niya ito mapapatunayan dahil ang halaga na ginamit niya sa kanyang pag-atake ay masyadong mahina upang sabihin. Ngunit lahat ng yun ay nagpapakita kung gaano kakakayahang kabataan sa paggawa ng koneksyon kay Kaidon. Nagtataka si Kaidon kung bakit nakatingin siya sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay tumayo siya at tumalon sa kama ni Jiwoo. Ipinaalam niya kay Jiwoo na may papalapit sa kanila ng napakabilis dahil hindi sila tumatakbo. Ginagamit nila ang kanilang kakayahan para lapitan sila sa sobrang bilis. Biglang, sa Hayak slides binuksan ang pinto ng kwarto. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit siya bumalik at sinabi sa kanya sa Hayak na bumalik siya upang suriin ang isang bagay habang tinitingnan niya. Sa tingin ni Mr. Kaden Jiwoo ang dahilan ng pagtingin niya kay Mr. Kaidon sa ganoong paraan. Hayak ay nagbigay kay Mr. Kaidon ng isang kahon na puno ng mga merienda at mga laruan para kay Kaidon at sinabi sa kanya na nakalimutan niyang iwan ang kahon para sa pusa at sinabi kay Jiwoo na ito ay regalo mula sa kanya sa Casino Nitrate. Bumili siya ng ilang bagay dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang magustuhan dahil hindi nagustuhan ni Mr. Kaidon ang pangalang ibinigay sa kanya, which is K9 Nitrate. Napangit siya sa pamamagitan ng pakikinig sa pangalang sinabi ni Hayek sa kanila habang paalis siya. Para sa kanyang paraan, sinabi niya sa kanila na siya ay nasa gitna ng isang mahalagang pakikipag-usap sa chairwoman. Nagpaalam siya at umalis. Sa Hayek ay pumunta sa chairwoman at humingi ng paumanhin sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nakalimutan niyang ibigay ang mga regalo kay Casino Nitrate. Nagulat ang chairwoman at tinanong siya kung may sinabi ba siyang mga regalo. Pumayag naman siya at tinanong ang dahilan ng mga ito kung bakit ganoon ang tingin nila sa kanya. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Gisek, napagpasyahan niya na ito ay nakakainis habang patuloy na sumasakit ang kanyang tagiliran. Bigla niyang nakita ang mga lalaki na papalapit sa kanya. Hiniling sa kanila ni Josok na huminto at sinabi sa kanila na hindi siya interesado kaya maaari silang pumunta at gawin ito ng mag-isa. Ibinaling ni Chisok ang kanyang mukha at binago ang kanyang landas habang siya ay pupunta. Tinanong siya ng isa sa mga lalaki kung saan siya pupunta. Tanong ni Jisok na parang pinababayaan ang mga yon.
Ngunit pagkatapos ay iniisip niya na walang malaking bagay dahil sila ay nakakakuha sa kanya. Sa kabaligtaran, pagkaraan ng ilang oras, pinuntahan ng mga lalaki si Wuan at tinanong siya kung nung nagsimula siyang mag-aral muli, matagal na silang naghihintay sa kanya at pinaghintay niya sila ng napakatagal. Isa sa kanila ang nagsasabi sa kanya na hindi magandang umabsent ng matagal. Tinapak niya si Wuan at sinabihan siya ng panunuya na namiss siya ng mga ito. Sinasabi nila sa kanya na wala sila sa magandang kalooban, kaya buti na lang nakilala nila si Wuan. Sinuntok ng isa ang Wuan sa mukha niya. Inatake din siya ni Wuan bilang ganti at tinanong siya kung ano ang ginawa niya sa Jiwoo. Lumapit ang isa sa kanila para salakayin si Wuan, ngunit ipinagtanggol niya ang sarili at inatake siya kaya nahulog siya sa lupa. Pagkatapos ay lumipat si Wuan patungo sa ikatlong batang lalaki na nakiusap kay Wuan na huminto at sinabi sa kanya na si Jesok ang kumuha sa kanyang kaibigan. Sinabi niya sa kanya na mula noon, hindi na bumalik si Jiwoo sa paaralan, at ipinaalam niya sa kanya na hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Jiwoo. Sinabi pa niya sa kanya na dinala ni Jesok si Jiwoo sa isang lugar para turuan siya ng leksyon. Ipinaliwanag niya sa kanyang sarili na wala silang kinalaman sa kanyang kaibigan. Ang huling beses na nakita niya si Jiwoo ay noong dinala siya ni Jesok sa kung saan, sinabi niya kay Woon na kahit sinipa niya si Jiwoo na sugatan ng binti, nanatili siyang kalmado. Then he launched at him when he said that he will go bother Woon too. Tinanong niya si Woon kung dapat ba niyang tawagan din si Jesok, dahil nandoon siya ilang sandali ang nakalipas, naisip ni Woon na walang paraan na ang isang nagising na tulad ni Jiwoo ay matatalo sa kanila at iniisip na ang mga taong yun ay hindi kailanman makakahawak ng kamay. Jiwoo at iniisip kung may posibilidad dahil nasugatan siya ng propesor. Nakarinig si Woon ng boses mula sa likuran habang may nagtatanong sa kanila tungkol sa kung ano ang nangyayari dito. Lumingon siya at may nakita siyang nakatayo. Tinanong ni Jesok si Wuan kung siya ba ang kaparehong bata noong nakaraan at tinanong kung nagawa na ba niya ang mga ito sa kanyang mga kaibigan. Tinanong siya ni Wuan kung siya ay Jesok, inabuso siya ni Jesok at sinabihan siyang sagutin ang tanong ni Gisek. Una, tinanong muli ni Wuan si Gisok kung siya ay Gisok. Iniisip ni Jesok na siya ay isang nakakatawang tao at sinabi sa kanya na siya ay Gizefu. Habang si Mr. Kaden at Jiwoo ay biglang nagpapahinga, nagising si Jiwoo at napagtanto na nakalimutan niyang pakainin ang tatlong kuting dahil ilang araw na siyang natutulog, tiyak na nagugutom ang kuting at tinanong niya si Mr. Kaden. Paano kung magutom ang mga kuting na yun habang naghihintay kay Jiwoo? Ipinaalam sa kanya ni Mr. Kaden na si Mr. at Hayuk ay pumupunta sa kanyang bahay araw-araw at pinapakain ang mga kuting habang siya ay nasa ospital. Sinabi niya sa kanya na pareho sila ni Mr. at Hayuk ay kakaiba, dahil pareho silang baliw sa pusa. Samantala, may away sa pagitan ni Woon at Jesok. Habang inaatake siya ni Jisok, napagtanto niyang mabilis si Woon. Binalikan din siya ni Woon nang tinamaan siya ng atake, napagtanto niyang kanina pa pala siya nagpapanggap na nerd si Woon na inaakala niyang mahina siya. Tinanong ni Woon si Jesok tungkol kay Jiwoo. Sinabi niya kay Woon na nag-check-in si Jiwoo sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Nagalit si Woon at tinanong kung may ginawa si Jesok kay Jiwoo, kaya na-admit siya sa ospital. Tinanong niya si Woon kung paano niya ito masasabi dahil hindi nangyari ang gusto niya. Inatake na naman ni Woon si Jesok. Bilang resulta, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at inatake pabalik si Woon, ngunit hinaranggan ni Woon ang kanyang pag-atake. Sinipa ni Jesok si Woon, ngunit matagumpay niyang naipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake. Napagtanto niya na maganda ang reflexes ni Woon, kahit na hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan, mahirap para sa mga normal na tao na mag-react. Sa bilis na yon, napagtanto ni Woon na si Jesokyo ay hindi isang karaniwang lalaki. Iniisip ni Jesok na dapat siyang makipaglaro sa manligaw ng kaunti. Sinuntok niya ito, ngunit hinarang ni Woon ang kanyang itaas na katawan upang ipagtanggol ang sarili mula sa pag-atake. Nakita niya ito at bigla siyang sinuntok sa kanyang tiyan at sinabi sa kanya na haharangin niya ang kanyang itaas na katawan. Sa ganoong paraan, ang kanyang lower half ay magiging malawak na bukas. Inatake niya si Woon at tinanong siya kung paano ang pag-atake ay sanhi ng pang-aabuso sa kanya. Hinarang muli ni Woon ang pag-atake ni Jesok na napagtanto ito. Inaatake siya ni Woon sa punto kung saan siya nasaktan. Siya ay nagiging mas agresibo at umaatake ng mas marahas. Iniisip ni Woon na hindi niya maintindihan kung sino siya bilang isang pag-atake na ginawa sa kanya ni Woon na magpapatumba sa kanya. Ngunit siya ay napakalakas at napakabilis.
Tinanong ni Josek si Wuan kung sa tingin ba niya ay kaya niya itong paglaruan habang pinapadali niya ito na sinagot ni Wuan na ito mismo ang gusto niyang sabihin habang sila ay nag-aaway.